Ayan, nandito tayo kay Boss. Anong pangalan mo? Argel Matimtim. Argel Matimtim. Lakasan mo boses mo. Mga mahiya itong mga kalapatids natin. Ayan, nandito tayo kay Boss Argel, no? Ang ganda yung place niya dito. Ayan, salamat sa pag-welcome at pag-invite din dito sa amin. Kailan ka nagsimula magkalapati, sir? Yung nagsimula lang po ako magkalapati nung nakaraang taon lang din po, yung unang derby nung nakaraang taon, 2022 o 23? 2023 po. Oo. Ibig sabihin, newbie ka. Oo. Ayun, newbie pala to. Si Boss Argel. Ayun, sa ngayon, saan ka naglalarong club? Sa, yung BFHA, MSB at Bansoding PSI. Oo. Ayun. Tsaka OMFC. Ayun. As newbie, ano yung karanasan mo sa pag-iibon na hindi mo malilimutan nung last year hanggang ngayon? Yung unang sali na nanalo agad sa pooling. Yun. Kasi mabilis ang ibon din ni Boss Argel, no? Nakakalaban or nakakalaro rin natin siya sa mga ibang club, no? Kasi malapit lang din dito sa amin. Kami yung magkakasama, no, sa isang cluster. Ayan, sa sistema naman, anong usual kasi as newbie, saan ka natutong mag-alaga ng kalapati? May mentor ka ba or may pinatatanungan? Yung kay Danny James Hernandez. Kay Danny James. Kay kung tawagin namin ay Darang. Ayun, shout out natin kay Boss Danny James or D. James na nasa Japan. Sana all. Baka naman. Ayan, kanina pa, boss? Doon sa tanungan ko po sa Facebook kay Boss Danny Odon. Danny Odon? Oo. Yun ang nag-ano sa akin ng ibon. Danny Odon. Taga saan yan? Taga Quezon po, sa Valenzuela. Ibig sabihin hindi kayo magkakakilala na talaga? Paano mo siya nakilala? Yung gawa doon sa ibon na Inrak. Ibig sabihin nahuli mo yung ibon? Nagtanong ako sa kanila. Siya po yung nakita ko sa Facebook. Nagtanong lang ako kung anong ibon yung Inrak na yun. Tapos yun, nagkaanuhan na kayo. Nagkapalagayan ng loob or something naman. Naging magkaibigan, tapos tinuruan ka. Yun. Tapos tinuruan niya ako ng mga pagkondisyon. Kondisyon ng ibon. Sa ngayon, as newbie, saan ka kumuha ng bloodline or ibon talaga? Kay Eman Valdez. Yun, shoutout kay Boss Eman. Yan ang una ko ring nakilalang magaling mag-ibon, no? Si Boss Eman, taga Pinamalayan. Bakit kayo nagkakilala naman ni Boss Eman? Yung sa din po, pamangkin po niya kaibigan ko. Kanyang pamangkin. Kasi si Boss Eman isa sa magaling na pansir din, no? Hindi lang siya active ngayon, pero dati magaling siya. Talaga sumasali sila sa PHA or parang kabakas niya si Burlington, di ko sure, pero yun yung kwento. Ayan, anong mga bloodline na nakuha mo kay Boss Eman? Yung Burlington. Oo nga, Burlington yung mga ibon yan eh. Ayan, sa ganong sistema ngayon as newbie, ano yung adjustment mo? Kasi ilan yung pan-south mo? Bali, Dalawa lang, ayun. Last year, di ba, 2023, ka ng newbie. Mga all bird nilaro mo nun? MSB na pink, unang karera ko. Unang karera mo. Kamusta naman yung unang karera mo? Okay naman, dalawa yung nilaro ko nun. Yung isa, nawala nung Altabas. Tapos tapos itong padalawa na naka-finisher naman ako ng Iloilo. Kares? Yung kasabay yun sa atin sa Bansoding PSI. Yung sa akin? Yung sulok laker kayo doon. Sulok laker. Ayan, kalaro ko rin siya sa Bansoding PSI. Ayan, sa Kares, pero hindi na masama kasi nga, newbie, nakapagpauwi. Ang hirap noon, grabe. Yung race na yun sa South, ubusan ng ibon. Bali ako yung nag-clock doon. Parang clock lang pero nakapagpauwi pala siya doon sa Kares, no. Yun yung last lap natin, no. Super hard race, no. Puro smashan. Pero as newbie, nakapagpatapos siya ng Kares at tapos South pa. Mahirap kasi yung race namin sa Mindoro ng South. Ayan, ano yung sistemang ginawa mo doon nung newbie ka? Kasi pag newbie, di ba, ang hirap ng sistema nung last year, anong sistema mo? Yung lang, puro parunda lang, umaga at hapon, yung
sa tanghali, tapos mga alas 2 ng hapon, puro paronda lang ako. Paronda, ibig sabihin dito lang nag-iikot. Oh, yung paronda, loop fly yun. Dito sa loop mo or dun sa lugar mo. Umaga, tanghali, hapon. Bali, 3 beses sa isang araw yun. Araw-araw yun. Oo. Ano yung pino-force fly mo? Pino-force fly mo din. Yung force fly naman, ano yan, parang binubugaw mo pag medyo pagod na, no? Pag bumababa, paliparin ulit. Ayun. Ano yung sistema mo naman sa patuka? Ano yung may binibigay ka bang kakaiba or flyer mix lang? Yung ano lang, GMP3, tsaka yung ordinary lang na patuka. Ibig sabihin, hindi ka nagpa-flyer. Pag may pera. Ayan, wala talaga rin sa patuka. GMP3, basta tumuha yung ibon. Basta kumain. Basta kumain. Sa tubig, anong usual na nilalagay mo? Yung ano, yung Vita Pro. Vita Pro. Tsaka yung probiotic lang. Ayun, pang manok yung Vita Pro, di ba? Kahit saan. Kahit saan kayo po pwede. Ayun, probiotics. Saan galing probiotics mo? Kay Mangyan. Kay Mangyan. Shoutout kay Mangyan Probiotics. Barkada din natin ang kaibigan. Kay Mangyan Loop. Yun, ano pa yung pag umuwi yung ibon, anong usual na binibigay mo? Yung ano po, yung nilagang dahon ng oregano. Pag-uwi yan. Tapos Ideal Pills, yun yung bilog na itim. Ayun, kakaiba yun sa kanya kasi pagdating palagang ng manok, ng kalapate, manok na yun, no? Kalapate, naglalaga ka na. Oo, ng dahon ng oregano. Ano yung paglaga mo nung umaga, paghintay mo, palamigin mo lang? Ay, yung bali hapon ko po na nailaga yun. Kinabukasan, parang ganun. Kuwari ngayon ang loading, ngayon mo nalalagain. Kasabangan mo na bukas. Yung pag-uwi naman yun. Pag-uwi na inalagay mo. Yun nga, kakaiba, no? Kasi, pero nilalagay mo lang electrolytes. Yung Vitamin Pro din, no? Vitamin Pro. Ibig sabihin, oregano plus Vitamin Pro magkasama. Ayan, pag-uwi. Pag Lunes, ano yung usual na binibigay mo? Yung tubig na, ganun pa rin po yung tubig lang. Babarang ko lang po sa isang gabi ng bawang, mga 5 piraso. Tapos, kinabukasan umaga, parondahin ko naman, tsaka ko painom naman yung tubig na binabara ng bawang. Bawang naman, pero natural yung gamit ni Boss Argel, no? Bawang sa Lunes. Sa Martes, yung sa Martes po, paligo. Yung paligo naman po, tapos paronda at yung Vitamin Pro po. Tapos sa hapon ay puro plain water na lang. Ganun na din sa sunod. Pag naglo-load ka, anong binibigay mo? Yung Ideal lang. Saka yung bilog na kulay pula, yung multivitamins din. Bali dalawa. Pagka-load mo yan. Pag ilo-load mo na. Ayun, yun, naging maganda naman yung sistema mo noon, no? Kapag pa-finisher ka, medyo kinulang, kinapos lang din. Pero as newbie, hindi na masama yun. Kasi nga, malayo at mahirap yung race na yun. And alam ko, lagi na nanalo naman siya sa pooling. Hanggang ngayon naman. Anong adjustment mo ngayong South? Mayroon ka ba naiisip na adjustment mula nung nag-race ka? Yung pag medyo kinakapos yung ibon, dagdag ng kaunti sa mga inabigay na supplement. Tapos yung training, yung bigyan ho ng magandang daan, yung tawag doon, break point, yung sa gagisan. Ibig sabihin para kang si Tommy De Vera, may break point, no? Ibig sabihin doon kumakalas yung ibon. Saan ang break point mo dito? Pag dyan sa bitaw ko sa South ay dito po ako nagabitaw talaga sa may Maligaya, sa Bungabong papuntang Kawan, at yung ibon ko ay pag yung Danggay Rojas mo bagang bitaw, doon na mismo nalusot yun sa mas malapit doon yun ay. Ibig sabihin dagat, baybay dagat. Mas gusto niya yung baybay kasi medyo malapit kami sa dagat. Ayun boss, may isa-shoutout ka ba sa ating kalapatids? Yung shoutout kay Boss Danny Odon tsaka kay Sherwin Sanchez Ancheta ng MPC. Tapos kay Boss Darang, kay Alan Albino, tsaka sa lahat na nagkakalapati dito sa amin. Ayan. Boss, thank you, Argel, sa welcome dito sa amin. And yun, medyo nabigla siya. Salamat sa time. And good luck sa race mo ulit ngayong South. Kita-kits tayo dun sa South natin. Hopefully, makabalik kami sa part 2 dito sa iyo. Nag-champion na yung champion ulit. Dun sa mga kalapatids, hindi naman laging champion yung pinupuntahan namin. Parang
mag-ano tayo ng documents, experience sa pag-iibon. Hindi, kasi yung ibang mag-iibon parang ayaw nilang para ma-interview, no? Kasi nga hindi pa rin sila champion. Sa akin is more on parang kwentuhan lang din, no? Ayan, salamat Boss Argel sa good luck ulit, and yan, thank you so much.